Congress umano'y gentleman's agreement na ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. Makapanayan po natin si retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio. Magandang umaga po, Justice Carpio. Magandang umaga, AG. Magandang umaga sa mga listeners natin. Opo. Gate po ni dating President Duterte, lahat ng ginawa niya noong siya'y presidente ay para mapanatili ang kapayapaan sa South China Sea. Justice, ano po assessment niyo dito sa kanyang pahayag na yan? Yung yung agreement niya, so-called gentleman's agreement, dehado tayo diyan kasi ang nag-agree siya na ang ipapadala natin sa Sierra Madre tubig at pagkain lang. Walang construction material, walang repair materials. Pag ganyan, lulubog yung Sierra Madre kasi ano na yan, kinalawang na yan kailangan ng constant repair yan. Pag lumubog yan, wala na tayong presence. Wala na tayong outpost, papasok na yung China, tapos yung mga Chinese fishermen pupunta na doon, sisirain na yung mga corals, wawasakin na kasi kukunin nila yung mga giant clams na nasa ilalim ng corals. So mawawala tayo doon. Dehadong-dehado tayo. Tsaka he entered into the gentleman's agreement na lumabas na ang arbitral award. Sabi ng arbitral award, yung Ayungin Shoal, atin yan. That's part of our exclusive economic zone. Opo. Tayo lang pwedeng magtayo ng struktura dyan. Tayo lang pwedeng kumuha ng natural resources, katulad ng mga fish, oil, and gas. No? Opo. So talagang dehado tayo. Pero bago ho ito, yung premise kasi yan kay Secretary Harry Roque ay to maintain peace. Kaya tayo binobomba at tinaharas ngayon dahil lumabag daw tayo dun sa gentleman's agreement. Ito ba hindi man lang na ipasa sa kasalukuyang administrasyon? Hindi ba pwedeng ganun? Yung gentleman's agreement, kalokohan yan kasi in 2002, nagkaroon ng Declaration of Conduct ang ASEAN at Opo. saka China, nagpirmahan. Ang nakalagay doon, do not occupy unoccupied features. Opo. In other words, pag andoon ka na, may outpost ka na, you can stay there and maintain, repair your outpost. Pero hindi ka pwede mag-occupy ng unoccupied features. Opo. Andoon tayo, 1999 pa tayo bago nagkaroon ng Declaration of Conduct. So, under the Declaration of Conduct, we have a right to be there. Kasi nakasama yan sa agreement Ngayon, yung 2 weeks after Duterte assumed office in 2016, lumabas yung arbitral award. Nakalagay doon sa arbitral award, yung Ayungin Shoal is part of the exclusive economic zone of the Philippines. Pag exclusive economic zone natin, tayo lang pwede maglagay ng struktura. So dalawang legal documents nagsasabi na tayo lang pwede maglagay ng structure diyan. So ang tibay ng hawak natin bakit pinamigay niya? Kasi pag sinabi mo na hindi mo na i-repair, mawawala kang outpost. Sa Declaration of Conduct nakalagay doon, pag na-occupy mo na as of 2002, you can continue, even repair it to maintain your presence. Opo. Kaya talagang dehado tayo doon. Talagang it's against national interest. Tanong ni dating President Duterte po sa inyo, Justice, may magagawa raw ba ang Pilipinas kung magpapatayo ng naval base ang China sa loob ng exclusive economic zone ng ating bansa? May magagawa tayo. First of all, dalay natin sila sa UNCLOS Tribunal kasi bawal yan. Second, papatrol tayo dun sa area na yon. Kasama yung US, kasama yung mga allied countries like Japan, Australia, France, UK. They are willing. Papayag sila magpatrolya sa area na yun. Pag nagpatrolya, paano magtayo ang China ng naval base nila? Sabi pa niya ni Duterte, madaling sabihin na dapat i-assert ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea kasi, kayo daw mismo, hindi raw kayo naging presidente at hindi raw kayo ang humaharap sa China noon. Reaction po? Well, ang presidente natin, yung inabla natin yung China, si President Noynoy Aquino. Opo. Lumaban siya. Dinala niya sa UNCLOS. Si Duterte, sabi niya, wag na tayo lumaban kasi massacre. Mamamassacre tayo. Pag ganyan ang mentality mo, talagang wala kang panalo.
pag surrender ka agad, ang unang sasabihin mo, atras na tayo, wala talagang wala kang panalo. Opo. Dito po sa Gentleman's Agreement, nabanggit niyo po na ipinamigay ni dating Pangulong Duterte, no? Ang ating pong karapatan dyan at dehado tayo. Maaari ho ba siyang makasuhan na justice? Well, unfortunately, wala na siya sa position ngayon. He's not a government official kasi impeachable yan, no? Opo. Culpable violation of the Constitution, hindi na siya presidente, hindi na siya ma-impeach. At saka, pag government official ka, ordinary government official ka, pag you are guilty of disloyalty to the Republic, ang penalty, dismissal from public service. Opo. Wala na siya sa public service eh. Kaya sang-ayon ako na sa ginagawa ngayon sa Senado na magkaroon ng legislative inquiry para gumawa ng batas na pag ginawa mo yan during peacetime, pwede kang apply at may imprisonment. Kasi ngayon, yung treason, yung crime of treason can be committed only during wartime. Hindi naman wartime. Peacetime, walang treason eh. So, there is a gap in the law. No? Kailangan i-bridge itong gap na ito para yung mga katulad ni Duterte, hindi niya gagawin yon kasi talagang against national interest yan eh. Opo. Ito bang trilateral talks sa pagitan ng tatlong bansa na nagaganap ngayon sa Amerika, malaki ba itutulong dito para ikangay maproteksyonan yung ating exclusive economic zone, Justice? Malaki kasi pag nag-joint patrol, one of the activities ng trilateral entity ay magkaroon ng joint patrol, no? Hindi lang yung tatlo, sasama yung ibang mga bansa. Now, pag nag-joint patrol ka sa EEZ natin sa West Philippine Sea, sinasabi mo sa China, hindi ito waters ninyo. Kasi ang sabi ng China, territorial water nila yung within the 9 dash line, 10 dash line na ngayon. Pag nagpatrolya ka doon, sinasabi mo sa China, hindi totoo yung sinasabi mo na territorial waters mo ito. So, that is the strongest assertion, enforcement of the arbitral award. Pag may joint patrol with other countries, walang magagawa ang China. At saka hindi nila matupad na kanila yon. Kasi Opo. pag territorial water nila, hindi magkakaroon ng mga naval drills dyan. Opo. Sabi ni Pangulong Duterte, kaya niya ginagawa yung mga ganung hakbangin para po mapanatili ang kapayapaan. Sa nangyayari po ngayon, ayan po, yung tensyon sa West Philippine Sea. Hahantong ho ba sa gera kung ipagpapatuloy natin mga aktibidad sa ating teritoryo? Alam mo, pag inaangkin yung teritoryo mo ng ibang bansa, hindi ka pwede hindi lumaban. Kasi when they seize your territory, that is a declaration of war. So lalaban ka dapat. Pag hindi ka lalaban, mauubos ka, mawawala ka sa mundo, ma-erase ka sa mapa. Pag hindi ka lumaban, ma-erase ka sa mapa. Magiging slave ka ng China. So, ang gusto niya, maging province tayo ng China, kaya ayaw niya labanan. Ayaw naman, sino bang may gusto niyan? Sino bang may gusto na maging colony tayo ng China? Maraming salamat po, Retired Senior Associate Justice Antonio Carpio. Ingat po. Salamat. Magandang umaga sa inyo. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.